Meron isang video na ini-interview ang isang babae bago siya bitayin. Sabi niya, masaya siya dahil nalaman niya na ang boyfriend niya ay nabigyan ng suspended death sentence. Nagsimula ang kwento nila noong 2005 kay Guo Shuang na ipinanganak sa Zhengzhou City noong 1983. Ang mga magulang niya ay mga trabahador at siya lang ang nag-iisang anak. Kahit nakapagtapos siya sa junior college noong 2005, nahirapan siyang makahanap ng magandang trabaho. Isang araw, may nagsabi kay Guo na may bakanteng trabaho sa ospital. Nag-apply siya pero hindi agad nakatanggap ng sagot. Pagkatapos ng 2 buwan, tinawagan siya ng ospital para sa temporary na trabaho bilang assistant ng direktor ng personnel. Agad niyang tinanggap ang offer at nagsimulang magtrabaho sa ospital. Doon niya nakilala ang boss niya na si Fang Wenxiong na 40 anyos noon. Sa simula, maganda ang impresyon ni Guo kay Fang dahil sa tingin niya, isa itong magaling na leader na may magandang pakikitungo sa mga katrabaho. Totoo nga, impressive ang professional background ni Fang. Ipinanganak siya noong 1956 sa isang mahirap na rural na pamilya pero matalino at masipag siya. Nakapasok siya sa Henan Medical University noong 1983. Pagkatapos ng graduation, nagsimula siyang magtrabaho sa ospital at kumuha ng master's degree. Noong 1995, nag-enroll siya sa doctoral program na specializing sa hepatobiliary surgery. Pagsapit ng 1999, nag-postdoctoral research siya sa Harvard University at Columbia University Medical School na nag-focus sa hepatobiliary surgery at molecular biology. Ang karera niya ay umaangat pero may mga hamon sa personal niyang buhay. Noong 1994, nakilala niya ang ophthalmologist na si Wang Liping at nagkaroon sila ng seryosong relasyon. 1 taon ang lumipas, kinasal sila at nagkaroon ng isang anak na lalaki at isang anak na babae sa mga sumunod na taon. Kapag may research work si Fang sa ibang bansa, isinasama niya ang pamilya niya. Noong 2003, inalok siya ng dating universidad niya ng posisyon. Matapos pag-isipan, napagdesisyunan niyang bumalik sa China pero hindi nagkakasundo ang mag-asawa sa magiging tirahan nila. Dahil hindi maayos ang kanilang alitan, nagdesisyon silang maghiwalay sa pamamagitan ng diborsyo. Noong 2004, nang bumalik sa China kasama ang 2 anak, kinilala si Fang bilang isang talentadong overseas returnee ng mga autoridad. Ginawa siyang doctoral supervisor sa Zhengzhou University at nabigyan din ng posisyon sa isang ospital sa Zhengzhou. Kasama sa mga benepisyo niya ang isang 2-bedroom apartment at settlement fee na 120,000 yuan, halos $20,000. Iniwan ni Fang ang pag-aalaga ng mga anak niya sa mga magulang niya sa kanilang bayan habang nakatutok siya sa trabaho sa Zhengzhou. Pagdating ng Hulyo 2005, na-promote si Fang bilang director ng personnel department ng ospital. Pagkatapos niyang makuha ang posisyon, pumasok si Guo bilang temporary employee at naging assistant niya noong Oktubre. Noong Pebrero 26, 2006, nagdiwang ng kaarawan si Fang at nagparty kasama ang mga katrabaho niya. Nang gabing iyon, sobrang dami ng nainom ni Guo. Sa pagkakatanda ni Guo, sinabi niyang nagsuka siya ng maraming beses at nawalan ng malay. Kinabukasan, paggising niya, natuklasan niyang wala siyang saplot at nasa kama. Pagkatapos ng gabi kasama si Fang, napagtanto ni Guo ang mga implikasyon ng nangyari at agad na umalis. Kahit na masama ang loob niya, tinanggap niya ang imbitasyon ni Fang na pumunta sa bahay niya. Iniisip na pagkakataon ito para makakuha ng permanenteng trabaho gamit ang impluwensya ni Fang. Nagsimula silang magkaroon ng lihim na sexual relationship at patuloy si Guo sa kanyang trabaho sa ospital gaya ng dati. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang pagkilala ni Guo sa power dynamics at ang kanyang kahandaan na gamitin ito para sa sariling kapakinabangan. Nagsimulang umasa si Guo sa mga pangako ni Fang ng formal na trabaho. Samantala, nakilala rin ni Guo si Wang Zijian, ang 14 na taong gulang na kaklase ng pinsan niya na lumaki sa isang mahigpit na rural
na pamilya. Ang pagpapalaki kay Wang na puno ng striktong pamamaraan ang naging rason kung bakit si Wang ay naging impulsive na individual. Pagkatapos makilala ni Wang si Guo na mas matanda ng 5 taon, nakaramdam siya ng care and security sa kanya. Kaya mabilis silang nagkaroon ng relasyon. Dahil dito, nagsimulang lumayo si Guo kay Fang. Noong Agosto 2006, kumalat ang balita na buntis si Guo at pinag-usapan nila ito ni Fang. Pinakalma siya ni Fang, inuulit ang pangako na tutulungan siya sa trabaho. Sinabi ni Fang na magpa-abort siya dahil may paparating na oportunidad para sa nurse recruitment sa ospital. Pumayag si Guo sa suhestyon niya. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin si Guo sa pagtugon sa mga sexual na kahilingan ni Fang. Makalipas ang ilang buwan, kinuha ni Guo ang nurse recruitment exam at nakakuha ng posisyon. Gayunpaman, na-hire siya bilang substitute nurse, hindi bilang bahagi ng opisyal na nursing staff. Naghanap siya ng paraan para maging formal nurse kaya lumapit si Guo kay Fang pero tumanggi ito. Kahit ilang beses siyang nagmakaawa kay Fang para sa tulong sa pag-secure ng nurse position, wala siyang nakuha na konkretong suporta mula dito. Dahil dito, tinanggihan ni Guo ang mga sexual advances ni Fang. Naging galit si Fang at sa huli, pinaalis si Guo mula sa ospital. Pagkatapos na matanggal sa trabaho ni Guo at matapos ang isang traumatic na insidente kasama si Fang, nagtapat siya kay Wang. Determinado si Wang na tulungan si Guo sa paghihiganti. Sinabi ni Guo ang kanyang galit kay Fang at ibinahagi ang ideya ng pagpatay sa kanya. Bagamat nagulat si Wang sa una, pumayag din siyang sumali sa plano ni Guo para sa paghihiganti. Ito ang nagsilbing simula ng isang dramatikong pagliko ng mga pangyayari habang pinagplanuhan nila ang kanilang mga susunod na hakbang. Nagkasundo sina Guo at Wang sa plano ng pagpatay kay Fang na unang iminungkahi ni Wang matapos niyang maunawaan ang sakit at kagustuhan ni Guo para sa paghihiganti. Magkasama silang bumili ng isang malaking claw hammer at 2 surgical blades para sa krimen. Noong Setyembre 30, alas 4 ng hapon, dumating sina Guo at Wang sa ospital, dala ang kanilang mga armas. Tinukso ni Guo si Fang na pumunta sa kanyang kotse sa ilalim ng pagkukunwari na kailangan nilang mag-usap ng pribado. Pagpasok sa loob, pinilit ni Wang si Fang na maupo sa passenger seat gamit ang surgical blade. Si Guo naman ay nagmamaneho patungo sa isang napagkasunduang lugar habang lumalalim ang gabi. Pagkaparada, kinausap muna ni Guo at Wang si Fang sa loob ng kotse, hinihinging ayusin ni Fang ang formal nursing job para kay Guo sa loob ng 3 araw. Pero nilinaw ni Fang na wala siyang kapangyarihang gawin iyon. Sa gitna ng pagtatalo, sinimulan ni Wang na hiwain ang kanang bahagi ng leeg ni Fang na nagdulot ng pag-agos ng dugo. Agad na tinakpan ni Fang ang sugat gamit ang tuwalya. Sunod na hiniwa ni Wang ang kanang pulso ni Fang na siyang ikinagulat ni Fang at sinabi nitong naputol ang aorta at kailangan ng agarang aksyon para mapigilan ang pagdurugo. Tumalsik ang dugo ni Fang sa harapang salamin ng kotse, kaya ginamit ni Wang ang kanyang damit para punasan ito, ngunit nahulog ang kutsilyo sa mga binti ni Fang. Kinuha ni Fang ang kutsilyo at tinangkang saksakin si Wang na nasa likod ng kotse, pero nakailag si Wang. Mabilis na binuksan ni Fang ang pinto para tumakas at sumigaw ng tulong sa paparating na kotse, pero hindi ito huminto at nagpatuloy lang ang kotse sa pagmamaneho. Pagkalipas ng ilang sandali, may isa pang pick-up truck na dumaan. Nang lumiwanag ang ilaw mula sa pick-up truck, nakita si Fang na basang-basa ng dugo at humihingi ng tulong, pero nagpatuloy lang ang truck nang hindi huminto. Walang nagawa si Fang kundi patuloy na tumakbo. Hinabol siya ni Wang sa mga halaman at tumawid sa kalsada hanggang sa mahuli niya ito. Pinukpok ni Wang si Fang sa ulo at kaliwang braso gamit ang martilyo. Bumagsak si Fang sa lupa at hindi na gumalaw. Si Guo naman ay nasa likuran nila habang nangyayari ang lahat. Nang makumpirma nilang patay na si Fang,
Bumili sila ng gasolina at dinala ang sasakyan sa isang liblib na lugar. Binuhusan nila ito ng gasolina at sinunog. Bago pa sunugin ang kotse, kinuha nila ang cellphone ni Fang. Inatake ng abogado ni Fang ang alegasyon ni Guo ng panggagahasa gamit ang dalawang pangunahing punto. Una, nakatira si Fang sa ika-6 na palapag ng walang elevator na imposibleng madala ang lasing na si Guo sa ganun kataas na palapag. Pangalawa, ang pagkabigo ni Guo na ipaalam sa mga autoridad ang panggagahasa. Noong Mayo 2006, ipinakita ng abogado ang mga larawan na nagpapakita kina Guo at Fang na masaya. Gayunpaman, hindi ito lubusang nagpapatunay na hindi nilabag ni Fang ang pagkababae ni Guo sa nasabing gabi. Possible din na umasa si Guo na bibigyan siya ng trabahong formal kaya pumayag siya sa sexual na relasyon niya kay Fang. Gayunpaman, sa pagdiskubre niya na ginamit lang siya ni Fang at walang balak na bigyan siya ng trabaho, tinanggihan niya ang sitwasyon at naisipang maghiganti sa kanya. Nang tanungin ng reporter kung ano ang kanyang nararamdaman sa kasalukuyan tungkol kay Fang, sinabi ni Guo na siya ay nagdaramdam ng panghihinayang at pagdadalamhati. Namatay si Guo noong 2008, samantalang ayon sa online sources, nabawasan ang parusa ni Wang at makakalaya siya 2025